sometimes in life nga makaingon ta nga napuno ta sa critics, mga pagpanaway, ambot nganong naamay mga tawong hinawayon. And we consider these persons as our enemies. Not enemies nga kanang atong pakigsumbbagayon, kundi they are our enemies in the sense nga dili man sila sa ato ang side. Unsa may atong himuon when we are surrounded by this kind of enemies, mga hinawayon nga mga tao sa atong palibot. I would like to share a message to you tonight entitled, God won't let you down. Trust Him to be your defender today. Kini nga message ako ni siyang gikuha gikan sa libro ni Pastor Rick Warren. Psalms 23 verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Nakasulay na ba mo og kaon in the presence sa inyong mga kaaway? Or nakasulay na mo kaon in the presence of these people na kabulokang nanaway sa imuha? Hello. Ingon sila, wa man ko nabalaka nga plastic ka, kay plastic man pud ko. No, kay nagsalo isa mo og lamisa, isa mo og kanang higayon nga mangaon. But you know nga mutalikod ka kani mga tawhana, mga hinawayon ni siya sa imuha. Lahi-lahi man ta og profession, bilang pastor, bilang teacher, bilang ginikanan, business person, whatever vocations in life nga naa ka. How do you handle this kind of attitude? Let God handle them. Kuyaw, no? I learned from my studies sa amo ang pag-eskwela. Kita ko no mga tao, gusto gyud ta nga or naatay pagtuo nga og kita mo action, murag walay mahitabo. Pero ingon siya sa among study nga musugot magyud si Lord nga pasagdan ka dihang higayon na kung imo lang isalig sa iyaha ang mga panghitabo. The world is getting ruder. Muraba og ang kalibutan nagkabangis. Even the internet, daghang mga tao karon nga mangaway, dili ka atubangon. I-post ka sa Facebook, ay. Oo, buwa na yung ngalan, pero kapag yun kang kamoy nag-away, kay naglalis man mo. Oo. So, ang tao karon isog sila, and they kanang nagtago sila behind the screen online, and they would never say sa ilang issue, sa ilang critics face to face to the other parties. People who do this reveal the smallness of their hearts. Small people belittle others, thinking that it will make them feel better. No? Ang kana ko ng mga gagmay nga mga panghuna-huna, ila po nang kaminusan ang uban, kay aron dako sila sa panglantaw sa ulaing tao nga wala. Great people, on the other hand, make other people feel great. Na ay mga pamilya nga ug mo prosper bitaw ka, murag maglagot sila. Consider them as small people. They have that small hearts. Pero kung doon na kay pamilya nga malipay siya, muhayahay ka, great heart na siya. Dako ang iyang kasing-kasing, and they make other people feel great. Ikalipay nila ang kadaugan sa uban. Si David, kabalugid siya unsay meaning nga i-attack ta emotionally, unsay meaning kung i-attack ka verbally, o unsay meaning when the other person attack us physically. And as a young man, being anointed by the prophet Samuel to be the next king of Israel, David instead spent 2 years running from his predecessors. Nagtago siya. Si King Saul, naglikay-likay sa kang King Saul because King Saul wanted to kill him. Matago siya sa langob while being criticized constantly behind his back. Ginadaot siya sa iyang likuran. And yet, si David never ever said bad words against King Saul.
He never retaliate. Wala siya nakiglalis. And then, ato makita nga si Lord, nag-andam kang David, nga mahimo siyang hari after God's own heart. Mao nang ingon si David, Lord, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. And when David says that his cup overflowed, nagapasabot kini nga si Lord, padayong nagapanalangin sa iya. Bisan daghang sigig atake sa iya. Pagpanaway verbally, pag-atake physically, pag-atake emotionally. My friends, ako bilang pastor, daghang mga panahon nga mabantayan nato nga daghang mga tawo nga sigig panaway sa ako. Ma-discern gyud nako na. Kamo bilang mga negosyante, nagtrabaho sa ministry or mga maestra, masaon ninyo pag-deal ang mga tao nga kabalo mo behind your back. Giatake kanila emotionally, verbally. It takes a lot of faith and humility to rest and trust God when you are under attack. Pag awayon bitaw ta, normally ang ato ang unahuna, mubalos gid ta kay i-prove gyud nato nga sakto man ta. Makigsumbagay pa na siya o mahimo, makigbirahanay buhok, makiglalis gyud na siya kay gusto gyud niyang i-prove nga sakto siya. Siguro, for some instance applicable, pero kang David wala na niya gihimo. Pinagi sa iyang faith, nagpaubos siya, nga nipahulay siya ug nisalig siya sa Ginoo. Dili tanang panahon nga pwede natong idepensa ang atong kaugalingon sa mga tawo nga buot mo disturbo kanato, who spread rumors. Mientras kabalo ka kuno sa imong gihimo, padayon salig sa Ginoo, pahulay diha sa iyahang presensya, saligi siya nga iyaha kang proteksyonan. Sayon ba? Sayon ra ning isulti kay nagwali man ko, pero kung maabot ni sa ato murag sukol ta oy. Madaog-daog bagud ta nga. Oh. Pero bilang mga alagad sa Dios, magpabilin ta nga mupahulay diha sa sabakan sa Ginoo. Ug mosalig ta sa iyaha nga iyahatang panalipdan. Teacher ka, business person ka, pastor, pastora, whatever profession, si Lord may nagbutang niya din ha. Dili tanang panahon nga kailangan nimong dipinsahan nga ipaglaban gid nimo nga ipakita nimo nga kailangan nga madlok sila nimo. Pero kailangan nga kabalo ka nga naa ka sa sabakan sa Dios. Kay naay imong manlalaban nga mao ang Ginoo. Even in the presence of your enemies, tagaan kaniya og abundansya. No? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Kinsa bagoy nagmalipayon, nabusog panahon nga naa sa palibot sa iyang kaaway? Wala ay. Ganahan pa ka mukhaon nga napalibutan kag dili mga parehas nimo hunahuna. Pero ingon si David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Kabalo siya nga naay nagpalibot niya nga mga wa nalipay niya, pero kabalo siya nga the Lord is providing for him. Kanya ingon siya, you anoint my head with oil. Kabalo gid siya nga dinihugan siya sa Ginoo. Mao nang di gid ta basta maghilabot. Sama kang David nga dinihugan sa Dios. Onya, even in the presence of his enemies, his cup overflows. I do believe some of us can relate sa message nga atong nadungog karon. Ang Biblia nagapahinumdum kanato sa 1 Peter chapter 4 verse 19. If you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right. And trust your lives to God who created you, for He will never fail you. God
won't let you down. Trust Him to be your defender today.